ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, mga confidential activities na isinumite ng OBP sa COA hindi compliant sa joint circular para sa paggamit ng confidential funds. Ilang acknowledgement receipts na pinaggamitan ng OVP confidential funds, kaapelyido pa ng ilang senador at personalidad. Kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte na ihain na sa korte. Mahigpit na pagsusuri sa 2027 National Expenditure Program o NEP, tiniyak ng liderato ng Kamara. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinatutuloy ang matagal ng planong spillway sa Las Piñas para makatulong sa baha sa Metro Manila. Waste to Energy Program ay tutuloy na ng pamahalaan. Akbayan Party List at ilang labor group hiniling sa Korte Suprema na imbestigahan ang TRO sa 85 pesos wage hike sa NCR. Metro News, Parañaque City Mayor Edwin Olivares nakikipagtulungan sa MMDA at DSWD para sa paglilinis ng basura at debris na naipon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Sa ating StarTech News, kakaibang uri ng ibon sa Mindanao, bleeding heart pigeon, muling naispatan sa Mount Hamigtuy. Sa atin pong lifestyle news, isang Filipino restaurant pasok sa 2026 Michelin Guide Singapore. Sa ating music trivia, ngayong petsa ay sinagawa ang musical closing ceremony ng London 2012 Olympics. Sino-sino mga music icons na nag-perform dito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, nanalong lotto ticket, aksidenteng na itapon sa basurahan ng isang mananaya sa Italy. Oras pa natin, 6:36 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Iginiit ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Sailin Del Campo na hindi compliant o hindi nakasunod sa Joint Circular 2015-01 ang Office of the Vice President o OBP sa listahan ng mga aktibidad na dapat lang paggamitan ng confidential funds. Sa Day 14 ng impeachment trial ay pinakita ang confidential activities ng OBP na pinagamitan ng confidential funds mula December 13 hanggang 31, 2022 na isinumite ng ahensya bilang patunay na tagumpay ang gathering at surveillance activities na nire-require para sa payment of rewards. Tinukoy ni Del Campo ang mga confidential activities na pinagastusan ng confidential funds ng OBP sa mga nabanggit na petsa. Kabilang dito ang Partners Appreciation Night ng DepEd sa Mandaluyong City, Knights of Rizal Supreme Council 60th Year of the Institute sa Baguio City, Youth Campaign of Patriotism, Christmas activities sa Happy Land sa Tondo, Manila at iba pang aktibidad tulad ng tree planting, coordination meeting, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission at iba pang activities ng mga satellite offices ng OBP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tinanong ni House Prosecutor Attorney Lorna Capunan kung ang mga gawain na ito ay compliant ba sa listahan ng mga confidential activities na tinukoy sa Joint Circular at ayon kay Del Campo, ang mga aktibidad na nabanggit na hindi pinapayagan para sa paggamit ng confidential funds. Sa palagay mo, compliant ba to? Kasi post-audit compliance ba ito? Based po sa document, Yeah. based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering at may mga activities din po dito na from December 13
15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance, which is for December 21, 31, 2022. Tinanong naman ni Presiding Officer Chis Escudero kung maaari bang gamitin ang confidential fund para reimburse sa mga naunang aktibidad mula December 13 hanggang 20 na hindi sakop ng release ng pondo, na sinagot naman ni Del Campo na batay sa nakasaad sa Joint Circular ay hindi pwedeng gamitin for reimbursement ang confidential funds. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay VP Sara Duterte kahapon, lumabas na hindi suportado ng mga sales invoice sa official receipts o OR ang pinaglaanan ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Tinukoy ng witness ng House Prosecution na si COA ICFAO State Auditor Sailin May Del Campo na ang 73.287 million pesos na payment of rewards at bayad para sa mga tables, chairs, desktop computers at printers na pinaglaanan ng confidential funds ay walang katapat na OR o sales invoice. Dahil dito ay walang sapat na dokumentong OVP para mapatunayan na dito nga napunta ang pondo para sa confidential activities. Samantala, ipinakita naman ni Attorney Lorna Kapunan ang isang acknowledgement receipt na isinumite ng OVP bilang tugon sa Audit Observation Memorandum o AOM kung saan ang mga pangalan ng mga tumanggap ng confidential funds ay kaapelyido ng ilang senador at personalidad. Kabilang dito sina Ralph at Josh Bacon, ang Ong Pauco, Hart Santiago, Beth Revilla, Clarice Hontiveros, Jose Diokno Jr. at Diane Maple Lapid. Tinanong naman ni Kapunan si Del Campo kung natanong ba nila si Escudero kung related ba sa asawa niya ang nabanggit na Ong Pauco at Hart. Paliwanag ni Del Campo, hindi na nila validate ang mga pangalan sa acknowledgement receipts dahil ang trabaho lang nila ay suriin kung compliant sa Joint Circular ang mga liquidation documents na isinusumite sa COA. Kanina, Madam Witness, merong Pauco at merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may parang kamag-anak ni Heart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Sa ICFAO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Ano ibig sabihin nun? I-check po namin kung compliant ba sa Joint Circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng Joint Circular. Okay. Yan po ang bahagi ng Day 14 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Samantala, PNP katuwang ng Baguio City LGU sa search, rescue at retrieval operation sa nangyaring landslide. Detalye hahatid ni Angel Garcia. Tumulong ang mga tauhan ng Philippine National Police sa pagsasagawa ng search, rescue at retrieval operation sa nangyaring landslide sa Barangay Gisad Surong, Baguio City. Kahapon, natagpuan na ang huling 2 biktima kaya umakyat na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa malagim na landslide kung saan 3 naman ang nailigtas. Sa ngayon, nananatili sa lugar ang mga pulis upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan at suportahan ang patuloy na emergency response. Ayon sa pambansang pulisya, pinapakita ng kanilang mabilis na pagtugon ang kanilang commitment sa PNP Focus Agenda, partikular sa pagpapalakas ng police operation at aktibong pagtulong sa mga komunidad. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Naisampa na ng Department of Justice o DOJ ang kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kaso ay may kinalaman sa pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kumpirmasyon ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, inihain kahapon sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ang kaso laban sa Vice Presidente. Nagugat ang kaso sa naganap na online press briefing ni
VP Sara noong 2024 na inimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI at matapos ito ay inirekomenda ng ahensya ang pagsasampa ng kaso noong February 2025. Ang isa pang kasong inciting to sedition laban kay VP Sara ay nabasura naman. Samantala inihiyag naman ng kampo ni VP Sara na inaasahan nila ang pagsampa ng kaso ng DOJ laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lores Lim, ang counsel ni VP Sara sa kasong grave debts alinsunod sa mga batas tinuturing na inosente ang Vice Presidente. Paalala naman ng abogado bilang isang impeachable official, ang Vice President ay hindi maaaring litisin sa usapin na subject din ng impeachment case. Samantala, 7.2 trillion pesos na 2027 national budget isinumiti na sa Senado. Balita po ihatid ni Conde Batak. Isinumite na sa Senado ang mga libro ng National Expenditure Program o ang 2027 na national budget na aabot sa 7.2 trillion pesos. Inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian sa sesyon na naitransmit na sa kanilang national budget, hudyat na simula na ng budget season. Dinala ni na Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon at President Legislative Liaison Office Secretary Joey Salceda ang mga kopya ng pambansang budget na tinanggap naman ni Gatchalian, Finance Committee Chairman JB Ejercito at Senate Majority Leader Mig Zubiri. Sinabi ni Gatchalian na sa August 27 isasagawa ang unang pagdinig para sa budget sa pangunguna ni Ejercito. Dahil mayroong impeachment trial at plenary session tuwing Lunes hanggang Miyerkules, idaraos naman ang budget hearings sa Huwebes at Biyernes. The DBM has already transmitted to us the 2027 National Expenditure Program. So in the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na mananatiling bukas sa publiko at transparent ang proseso ng mahigpit na pagbusisi na gagawin ng Kamara sa panukalang 2027 national budget. Sinabi ito ni D. makaraang maisumite na sa House of Representatives ng Department of Budget and Management o DBM ang 2027 National Expenditure Program o NEP na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ang ceremonial turnover ay pinangunahan ni Budget Secretary Kim Robert De Leon kasamang iba pa mga opisyal ng ahensya kahapon. Ayon kay D, simula noong nakaraang taon ay nagpatupad sila ng mga reforma para sa mas mahigpit na pagsusuri sa pambansang pondo kung saan pangunahin itong binanggit ang pagtatag ng Budget Amendments and Review Subcommittee at ang pag-livestream ng bicameral meetings. Mula sa pagkain at enerhiya hanggang edukasyon, kalusugan, trabaho, infrastruktura at paghahanda sa kalimidad, malinaw ang mensahe. Kailangan maramdaman ng ating mga kababayan ang ginagawa ng ating pamahalaan. Ang 2027 budget ang isa sa pinakamahalagang instrumento upang may sakatuparan ito. Ngayon, nasa Kongreso na ang panukalang budget. Tungkulin natin tiyakin ang layuning ito ay mananatili hanggang sa huling bersyon ng General Appropriation Bill. Sa bagong Kongreso, masusi nating susuriin ang bawat bahagi ng panukala. Tatanungin natin ang mga ahensya hindi lamang kung magkano ang kanilang hinihingi, kundi kung paano ito gagamitin at kung anong konkretong bunga ang maibibigay nito sa sambayanan. Samantala, target naman ng Kamara na maipasa sa tatlo't huling pagbasa sa Oktubre ang panukalang budget para sa taong 2027. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, sa Lunes, August 17 hanggang September 8 ay sisimulan na ng komite ang budget hearings sa pamamagitan ng briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Samantala, pondo para sa flood control projects na ibinalik sa 2027 national budget umaabot na sa mahigit 107 billion pesos. Grace Mariano sa detalye.
Inihayag ng Department of Budget and Management na magkakaroon na muli ng pondo ang flood control project sa ilalim ng 2027 national budget na nagkakahalaga ng 107.4 billion pesos. Inihayag ito ni Budget Secretary Kim Robert De Leon matapos maisumite dito sa House of Representatives ang 7.2 trillion pesos na halaga ng 2027 National Expenditure Program. Paliwanag ni De Leon ngayong matindi ang pag-ulan at pagbaha ay nakita ang kahalagahan ng maayos na flood control projects kaya ito ay ikinonsidera sa pagbuo ng NEP. Katwiran pa ni De Leon, hindi rin pwedeng pabayaan ang mga naumpisahan ng flood control projects dahil mas hindi magiging maayos ang epekto nito kapag hinayaang nakatiwangwang. Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin, number one, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng maaayos na flood control projects upang maiwasan na makapaminsala yung excessive water na lumalabas sa ating mga kalsada. Kaya po nung pinag-uusapan natin yung pagbuo ng 2027 National Expenditure Program, isa po ito sa mahalagang konsiderasyon, no? Kung ibabalik yung flood control project dahil una't higit, hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang yung mga naumpisahan ng mga flood control projects. Yan po ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mahigit isang dekada ng planong spillway sa Las Piñas City bilang bahagi ng mga hakbang para mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila. Sa panayam sa Pangulo sa pagbisita nito sa Las Piñas City, inatasan niya si DPWH Secretary Vince Dizon na suriin ang dating plano at tukuyin kung ano ang kailangang gawin upang maituloy ang proyekto. Ayon pa sa Pangulo, nasa 12 taon nang natigil ang dredging dahil sa moratorium dahilan para unti-unting bumabaw ang mga ilog at spillway, kaya patuloy itong isasagawa ng DPWH katuwang ang mga local government unit. Ngayon lang tayo nag-dredge ulit na tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin. Speaking of spillway, ay kailangan na talaga natin tapusin yung spillway dito sa Las Piñas para may labasan yung tubig. At matagal nang natigil yung plano niya. That plan has been in the works for, I don't know, more than 10 years. Pero for some whatever reason, hindi natin nabuo. At ngayon, kailangan gagawin na natin. Sinabi ni Pangulo Marcos na epektibo ang dredging na isinasagawa ngayon sa mga ilog at waterways. Gayunman, hindi pa ito sapat upang tuluyang matugunan ang problema sa pagbaha. Samantala, nanawagan ng Pangulo sa mga lokal na pamalaan at sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura matapos tumambad ang tambak na basura sa mga kanal sa Baclaran, Parañaque City. Inihiyag ng Pangulo na malaki ang pinsalang maaaring idulot ng maling pagtatapon ng basura, lalo na ngayong nakararanas ng matinding pag-ulan at pagbaha ang Metro Manila. Kasabay nito, sinabi ni Pangulo Marcos na itutuloy ng pamalaan ng Waste to Energy Program kung saan ipoproseso ang basura at gagawing kuryente gamit ang teknolohiyang matagal nang ginagamit sa ibang lugar. Sa Parañaque lalo ay yung nagbabaan ng ang basura. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal. Punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yun. Pero dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Itutuloy na natin yung waste to energy na program. Yun yung kinukuha yung basura at ito ay pinoprocess at ginagawang kuryente. Napakalaking bagay ng pagkatapos na natin. Sandali lang siguro yan kasi understood technology na yan. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Samantala, Palasyo, bumuelta sa puna ni Baguio City Mayor Benamin Magalong na mabagal ang flood control probe ng pamahalaan. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Bumuelta ang Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos itong punahin ang umano'y mabagal na investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 2019 pa nang ilantad at imbestigahan ni Magalong ang kontrobersyal na rock netting project sa Baguio. Pero makalipas ang 6 na taon, wala pang napangalanan o nakasuhan kaugnay ng proyekto. Dahil dito, kwenestyon ni Castro kung sino talaga ang mabagal sa pag-aksyon. October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimula niya ng imbestigantong rock netting. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Samantala, sinabi naman ng palasyo na mula nang ilunsad ang malawakang investigasyon sa flood control projects noong October 2025 ay marami nang napangalanan at naimbestigahan habang may mga warrant of arrest na rin nailabas. Giit ni Castro, kung may mga isyong unang inilantad si Magalong, dapat ding maipakita ang naging resulta ng mga ito. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Hiniling ng Akbayan Party List at ilang labor groups sa Supreme Court na imbestigahan ang Temporary Restraining Order o TRO na nagpahinto sa implementasyon ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region o NCR. Nagsumite kahapon sa Korte Suprema sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at mga kinatawan ng iba't ibang labor groups na tinawag nilang love letter kaugnay ng TRO na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court or RTC Branch 152. Partikular na hiniling ni Sendanya na silipin ang naging hakbang ni Judge Marie Joyce Manungsong sa pagpapalabas ng TRO. Iginiit ni Sendanya na napaka-mapanganib ng ginawa ng hukom dahil sa susunod na maglabas muli ng wage hike order ay posibleng tumakbo rin sa korte ang iba pang may-ari ng negosyo o kumpanya para pigilan ng taas sweldo. Dahil sa TRO ito, ninanakawan ng RTC na 60 pesos everyday ang ating mga minimum wage earners. Narito tayo ngayon kasama ang mga leader manggagawa para maghatid ng ating love letter dito sa Korte Suprema, partikular sa Judicial Integrity Office, para tawagin ang kanilang atensyon sa isang napakalaki paglabag sa batas, partikular yung Labor Code, at paglabag sa karapatan ng manggagawa dahil sa ginawa ng Pasig RTC na paglalabas ng TRO para pigilan itong wage hike. 85 pesos na nga lang installment pa, 60 pesos this year at 25 pesos next year na binbin pa. Nakikita natin na napakamapanganib itong ginawa ni Judge Manungsong na paglalabas ng TRO sapagkat ang pwedeng gawin lamang ng iba pang mga may-ari ng negosyo, may-ari ng kumpanya sa susunod na maglabas ng wage hike order ay tumakbo sa korte para pigilan ito. Giit pa ni Sendanya, wala dapat papel ang RTC sa wage orders at taliwas ang TRO sa Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa court-issued injunctions laban sa proceedings ng National Wages and Productivity Commission at Regional Wage Boards. Umaasa si Sendanya na agad kikilos ang Korte Suprema sa kanilang liham kasabay ng paggiit na mahigit 1 milyong manggagawa ang umaasa sa dagdag sahod sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Samantala, sunog sa Malate, Maynila, naapula na ayon sa Manila Disaster Risk Reduction Management Department. Balita ay hahatid ni Gina Mape. Kontrolado na ang sunog na nagaganap sa residential area sa Arellano Street, Barangay 739, Malate, Maynila. Sa report ng Manila Disaster Risk Reduction Management Department, nagsimula ang sunog kanilang 1:10 ng madaling araw. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na idineklarang under control 3:44 ng umaga. Nalaman na ang mga bahay ay gawa sa mga materyales na madaling mag-apoy o light materials kaya mabilis na kumalat ang sunog. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil sa masikip na daraanan papunta sa nasusunog na mga bahay.
Lumayray din ang mga kawad ng kuryente kaya ingat na ingat ang mga bumbero upang hindi sila makuryente. Nagtutulong-tulong ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Manila, fire volunteers at mga residente para tuluyang maapula ang sunog. Nananawagan ang mga residente at mga opisyal ng barangay ng agarang tulong. Sa record ng Bureau of Fire Protection, ito ang ikatlong beses na nagkasunog sa lugar. Una ay noong November 2023 at ikalawa ay noong December 2024. Ako si Gina Mapin ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, mayroon na lamang tayong 2 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, Parañaque City Mayor Edwin Olivares nakikipagtulungan sa MMDA at DSWD para sa paglilinis ng basura at debris na naipon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Detalye po ng balita ay hatid sa atin ni John Bakiran. Inihayag ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na nakikipagtulungan na sila sa Manila Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways para sa paghahakot ng mga basura at debris na naipon sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ang mga basura ay naipon at tinanod matapos ang malakas na pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Iginiit naman ni Olivares na tuloy-tuloy ang pamahalang lungsod sa pagsasagawa ng clearing operation at paglilinis sa mga waterways upang matiyak na patuloy ang maayos na daloy ng tubig at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Kasunod nito, inihag naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi kayang solusyonan ng MMDA o gobyerno ang mga basura na dahilan ng pagbaha, kundi dapat may disiplina sa pagtatapon ng basura. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos at 78 centavos. Nasa 70 pesos at 16 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 10 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 17 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito na ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 11, 2026, sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nagabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 43, 6, 39, 41, 53, at 57. Ulitin ko lamang po, ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 43, 6, 39, 41, 53, at 57. Mayroon itong jackpot prize na 199,976,621 pesos and 54 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 18, 45, 40, 5, 13, at 23. Muli, ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 18, 45, 40, 5, 13, at 23, na may jackpot prize na 25,107,811 pesos and 30 centavos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 36, 15, 1, 6, 7, at 13. Muli, ang winning number combinations ay 36, 15, 1, 6, 7, at 13, na may jackpot prize na 28,260,769 pesos and 44 centavos.
Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, August 11, 2026 ng alas 9 ng gabi. Para naman sa aking jackpot estimates mamayang gabi, 15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 128 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Magistrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Kakaibang uri ng ibon na Mindanao Bleeding Heart Pigeon muling naispatan sa Mount Hamiguitan. Detalye hahatid ni Rose May Miranda. Muling namataan kamakailan ng isang Mindanao Bleeding Heart Pigeon sa Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary sa Davao Occidental. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources sa DNR Davao Region, ang naturang ibon ay nakita noong 29 ng Hulyo ngayong taon, ngunit una na rin itong naitala ng isang intern sa Biodiversity Monitoring noong Hunyo at Hulyo, kung saan naaktuhan pang isang lalaking ibon habang naniligaw sa isang babaeng ibon na nagpapahiwatig ng posibleng pagpaparami o breeding ng kanilang lahi sa loob ng sanctuary. Huling naitala ang pagkakaroon ng ganitong species ng ibon sa lugar noong August 8, 2019. Ang Mindanao Bleeding Heart ay isang uri ng ibon na nabubuhay sa lupa at kabilang sa pamilya ng mga kalapati na matatagpuan lamang sa Pilipinas, at karaniwan itong naninirahan sa mga gubat sa mabababang lugar sa Mindanao, Basilan, Samar, Leyte, Bohol at Dinagat Islands. Kabilang ang nasabing ibon sa 5 uri ng endemic bleeding heart dove sa bansa, kung saan sa ilalim ng DNR Administrative Order No. 2019-09 o ang updated National List of Threatened Philippine Fauna and their categories, itinuturi na vulnerable ang antas na populasyon nito na nangangahulugang naharap sila sa mataas na panganib ng pagkaubos kung magpapatuloy ang mabanta sa kanilang tirahan at kapaligiran. Pangalagaan ang kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang Filipino restaurant pasok sa 2026 Michelin Guide Singapore. Italo po ihatid ni Mika Fajardo. Napabilang ang Filipino restaurant na hayop sa mahigit 100 restaurant na pasok sa Michelin Selected List ng Michelin Guide Singapore 2026. Ayon sa Michelin Guide, nag-aalok ang naturang restaurant ng modernong Filipino cuisine sa isang wood-rich space na may banayad na maritime team na tumutukoy sa industriya ng pangingisda ng Pilipinas. Ipinahayag naman ng hayop sa kanilang social media pages ang pasasalamat sa pagkakasama nito sa Michelin Guide 2026 at inialay ang pagkilala sa kanilang team, patrons at sa pagkakataong maibahagi ang sariling interpretasyon ng lutuing Filipino sa Singapore. Sa ika-10 anibersaryo ng Michelin Guide Singapore 2026, 3 restaurant ang nakatanggap ng 3 Michelin stars, 9 may 2-star, 33 may 1-star, at 77 ang nakakuha ng Bib Gourmand. Aabot naman sa 165 ang napabilang sa Michelin Selected, na kategoryang kumikilala sa mga restaurant na nag-aalok ng mahusay na dining experience, ngunit hindi pa umaabot sa antas para sa star o Bib Gourmand. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa isinagawa ang musical closing ceremony ng London 2012 Olympics. Sino-sino mga music icons ang nag-perform dito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, August 12, taong 2012, isinagawa sa Olympic Stadium sa London ang musical closing ceremony para sa London 2012 Olympics. Tumagal ng 3 oras ang naturang malaking international event o mula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ng August 13 at naparod ito via TV broadcast ng higit 23.2 million viewers sa UK at tinatayang 750 million na katao sa buong mundo. Nag-perform sa tinawag ding A Symphony of British Music ang malalaking pangalan sa British music industry. Ilan sa mga performers sa musical closing ceremony ng London 2012 Olympics ay sina Elton John, Sir Brian May at Roger Taylor ng legendary group na Queen.
Gayon din si George Michael, ang Spice Girls, Adele at si Ed Sheeran. Nagkaroon din ng tribute para sa mga yumaong British music icons na sina John Lennon ng The Beatles at Freddie Mercury ng Queen. Pinatugtog ang iconic song na Bohemian Rhapsody ng Queen habang lumabas naman sa big screen si Lennon kasabay ng pagkanta ng Liverpool Philharmonic Youth Choir at Liverpool Singing Choir ng awiting Imagine. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba! Sa atin naman pong balitang kakaiba, muntik nang maging bato ang jackpot na napanalunan ng isang residente sa Bitonto, Italy matapos siyang maitapon sa basurahan ang kanyang winning lottery ticket. O sa mga tumataya po sa loto dyan, o ingat-ingat baka maitapon niyo po yung ticket ninyo tapos panalo pala kayo. Pagbabahagi po ng direktor ng Waste Collection Company na SANB na si Roberto Nicola Toscano, bumili ang isang hindi na pinangalan ng residente ng Bintoto ng Million Day ticket para sa draw noong July 31 gamit ang nakasanayan nitong mga numero. Matapos ang draw, ipinaiska ng manlalaro ang ticket sa isang tindahan upang tingnan kung nanalo siya. Pero lumabas ang mensaheng non-payable, kaya inakala ng mananaya na walang premyo ang ticket. Bunsod po nito, itinapon ng mananaya ang ticket sa basurahan ng tindahan. Kalaunan, nalaman ng manlalaro na lumabas pala sa draw ang lahat ng kanyang numero at ang mensaheng non-payable ay hindi nangangahulugang talo ang ticket, kundi masyadong malaki ang premyo para maklaim sa naturang tindahan. Agad namang bumalik sa tindahan ang pamilya ng nanalo upang hanapin ang ticket, ngunit nakolekta na ang basura. Dahil po dito nakipag-ugnayan sila sa SAND na nagsimulang tukuyin kung aling garbage truck ang kumuha ng basura mula sa tindahan. Matapos ang masusing paghahanap, nakita rin ng mga empleyado ang winning ticket at sa kabutihang palad buo at maayos pa ang ticket na nagkakahalaga ng 1 million euros o mahigit 70 million pesos. Wow. Grabe. So, pinabalatoan niya ba yung, yung garbage company? Oo nga. Oo, kasi nagpakahirap maghalo kayo ng basura, partner. Correct, diba? Gano'n ba kalaki ang ticket, diba? Parang maliit lang naman. Di ko alam, baka sa ibang bansa kasi. Sa atin kasi yung, alam kung gano'n kalaki. Yung lotto ticket na PCSO, maliit lang siya. Parang 1/16 ata ng papel yung size ng halos. Correct. Tsaka diba dito, partner, bawal malukot, bawal mabasa, bawal masulatan ng kung anik-anik. Dahil baga nangyari ho yun, babay premyo dito. Kaya ingatan po talaga ninyo yung inyong ticket, lotto ticket, kasi baka mamaya nanalo na pala kayo, wala kayong kaalam-alam. So yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. At bago tayo magtapos, partner, sa ating balitaan, ano ba ang ating katanungan ngayong araw po ng Wednesday para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko? Ito na mga ka-Newsik, sagutin niyo po ang aming katanungan para sa umagang ito. Sang-ayon ba kayo sa tinaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na gaanong kalala ang baha ngayon kumpara noon at pasaway ba ang mga Pinoy sa pagtatapon ng basura? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko ngayong Wednesday morning. Para po sa inyong mga opinion, ipadala po yan sa ating text 90929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, August 12, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.